Sa paghahanap ng isang normal na pagdadalaga, ang isang special operation agent ay nagpanggap na siya ay namatay at nag-enroll sa high school bilang isang exchange student. Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang grupo ng maliliit na batang babae na sinasanay upang maging mga assassin sa Prescott Academy, isang lihim na institusyong pinamamahalaan ng gobyerno. Ang pinuno ng organisasyon, na si Hardman, ay kinukuha ang mga bata sa edad na 10 buwan upang ituro sa kanila ang lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa buhay ng walang suporta ng mga mapagkukunan sa labas. Ang mga maliliit na bata sa Prescott Academy ay binibigyan ng pagsasanay upang maging mga delikadong assassin. Sa 3 taong gulang, marunong na silang bumaril gamit ang mga baril na mas malaki kaysa sa kanila. Tinuturuan silang magmaneho kapag sila ay 5 taong gulang, at sa susunod na edad, medyo madali na nilang kinokontrol ang isang high-speed na pangtugis na sasakyan. Araw-araw, nagsasanay sila ng iba't ibang uri ng mga kasanayan sa pakikipaglaban upang kapag sila ay dumating na sa pagdadalaga, maaari silang magtrabaho para sa iba't ibang delikadong mga misyon ng hindi natutuklasan. Ang numero 1 patnubay na sinusunod ni Hardman ay no attachments. Bilang resulta, sa kabila ng katotohanan na ang lahat ng mga batang babae ay ulila, hindi sila kailanman nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng relasyon. Hindi sila binibigyan ng anumang mga pangalan at kinikilala lamang ng kanilang ahensya sa pamamagitan ng mga numero. Sa kasalukuyan, ang pinakamahusay na mag-aaral sa akademya ay si number 83. Siya ay bumabaril tulad ng isang profesional na mamamatay tao at nakikipaglaban ng mas mahusay kaysa sa iba. Gayunpaman, ang alituntunin na no attachments ay hindi naging makabuluhan sa kanya. Isang araw, ang magkakapatid na babae ay inatasan ng gawaing pagsundot ng isang stuffed toy gamit ang isang panulat. Habang ang iba pang mga babae ay sumusunod sa mga tagubilin, hawak ni 83 ang laruan sa kanyang dibdib. Ginamit siya ni Hardman bilang isang masamang halimbawa at hinugot ang ulo ng laruan. Si 83 ay may emosyong namumuo sa loob niya, na handang lumabas balang araw. Sa paglipas ng panahon, nag-mature siya bilang isang teenager na may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang kanyang pangunahing katunggali ay ang number 84 na palaging pangalawang pinakamahusay sa lahat ng bagay. Kinamumuhian niya si 83 at handa siyang patayin siya kung hindi sila nagtatrabaho sa parehong ahensya. Si 83 ang unang na-activate sa kanyang klase, ibig sabihin, itatalaga siya sa mga mapanganib na misyon bago ang kanyang mga kasamahan. Gaya ng dati, si 84 ay hindi nasisiyahan, ngunit wala siyang karapatang tumutol. Matapos ma-activate, si 83 ay nagpatuloy sa ilang mga misyon. Mula noong siya ay naging dalaga, hindi pa siya natutuklasan na isang agent. Mabilis niyang natatapos ang lahat ng kanyang mga responsibilidad na ikinalulugod ni Hardman. Gayunpaman, nananabik pa rin siya sa karaniwang buhay teenager na hindi niya kailanman naranasan. Sa isa sa kanyang mga misyon, siya ay nag-iispiya sa isang target nang mapagmasdan niya ang isang party sa tabi ng pinto. Ang makitang sumasayaw at nagsasaya ang mga kabataan ay nakatulong kay 83 na maunawaan na ang kanyang sitwasyon ay hindi pangkaraniwan. Hindi niya naranasan ang isang makabuluhang bahagi ng kanyang pagkabata at ayaw niyang maging walang kabuluhan ang kanyang pagdadalaga. Nagdesisyon si 83 na aalis sa organisasyon at sa mga responsibilidad nito kapag nakahanap siya ng pagkakataon. Ngunit, una sa lahat, kailangan niyang maunawaan kung paano maging isang regular na babae. Nagsimula siyang kumuha ng impormasyon tungkol sa teenage high school life sa pamamagitan ng panonood ng mga pelikula tulad ng Mean Girls, The Princess Diary, at Clueless. Sa tuwing pupunta siya sa isang misyon, bumibili siya ng mga magazine na binabasa niya ng palihim sa mga nakakainip na pulong. Isang araw, ang kanyang ugali ay nagdulot sa kanya ng mga problema at natuklasan ni Hardman na nagbabasa siya ng magazine habang binibigyan siya ng impormasyon tungkol sa isang mahalagang operasyon. Inutusan niya itong bumalik sa kanyang katinuan dahil ang susunod na assignment ay lubhang mapanganib. Si Victoria, isang nagbebenta ng armas at ang pinakadelikadong babae sa mafia ay nahuli sa isang lungsod 8 oras na ang nakalipas. Dapat siyang makulong ng buhay sa loob ng 2 araw kung hindi ay mawawala siya muli. Nais ni 84 na siya ang pumunta sa misyon, umaasa na magiging paborito siya ni Hardman, ngunit si 83 ang itinalagang gampanan ang gawain. Sa sumunod na eksena, makikita si Victoria sa isang construction area na may 3 hostage. Pinagbantaan niya sila at tinanggal ang kanilang mga blindfold. Biglang ibinunyag ng babaeng bihag na siya ay si 83. Sa isang sandali, sinalakay ni 83 si Victoria at pinabagsak ang lahat ng kanyang alapores. Kinabit niya ang isang kawit kay Victoria na nakakonekta sa isang eroplanong lumilipad sa itaas.
Sa wakas, kinaladkad sila pataas ng eroplano at nakumpleto na ang misyon ni 83. Ngunit hawak pa rin ni Victoria ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya. Pinutol ni 83 ang harness at nahulog sa ilog sa ibaba, habang si Victoria ay kinaladkad papasok sa eroplano. Nang malaman ni Hardman ang pagkawala ni 83, sinubukan niyang tawagan siya sa pamamagitan ng gadget na nakalink sa kanyang braso. Lumabas si 83 sa tubig at narinig siya. Gayunpaman, hindi siya tumugon, alam na ito lamang ang kanyang pagkakataon upang makatakas mula sa kanyang nakaraang mundo. Inalis niya ang kanyang relo at nangakong hindi na babalik muli. Balik tayo sa eroplano, sinabihan si Hardman na hindi sila nakakatanggap ng anumang mga larawan o audio mula sa kanya. Itinuring niya siyang inactive at nagpatuloy sa pagtatanong kay Victoria. Kasunod nito, si 83 ay nagtatago na ngayon sa isang ganap na bagong persona sa ilalim ng pangalang Megan. Pumasok din siya sa Newton High School at gumamit ng internet para maghanap ng pamilyang kukuha sa kanya. Sa airport, dumating ang kanyang pamilya upang kunin siya. Si Ginang Larsen ang ina, si Parker ang kanyang ama, at si Liz ang kanyang mapang-akit na dalagitang anak na babae. Hindi nasisiyahan si Liz sa pagdating ni Megan at nahihirapan siyang mag-adjust sa kanyang presensya sa bahay. Nakikita niyang kakaiba na si Megan ay labis na nasasabik sa mga simpleng bagay tulad ng pagsakay sa school bus. Gayunpaman, para mapanatag ang kanyang ina, nag-alok siya na tulungan si Megan sa paligid ng paaralan. Nagbihis si Megan sa isang kahangahangang kasuotan para sa kanyang unang araw sa paaralan na nakakuha ng atensyon ng lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag siya ng isang bully na nagngangalang Gooch bilang fresh meat habang tumetawa ang lahat. Pinaginhawa ni Liz ang kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng simpleng damit na isusuot niya. Bilang isang bagong lipat na estudyante, kailangan niyang magsalita sa harap ng buong paaralan sa morning assembly. Bago umakyat sa entablado, nakilala niya si Roger, isang geeky guy na nagpapanatili ng audio at visual equipment ng banda ng paaralan. Tinukoy siya ni Megan bilang isang nerd base sa mga pelikulang napanood niya. Nagpakilala siya sa buong paaralan, ngunit pinagtatawanan siya ng mga ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa iba't ibang mga pangalan. Hindi nagtagal ay sinimulan nilang hilingin sa kanya na bumalik sa Canada kung saan siya nanggaling. Nang maging masyadong malakas ang ingay, pinutol ni Cash, ang pinuno ng banda ng paaralan, ang mga mandurumog sa pamamagitan ng isang kanta. Siya ang pinakasikat na lalaki sa paaralan, at marami ang nagkakagusto sa kanya. Si Megan ay agad ding naakit sa kanya. Sa lunch break, inaanyayahan siya ng ilang cheerleader na kumain kasama nila, ngunit tumanggi siya. Iniisip na mean girls sila tulad ng mga dancer sa kanyang mga paboritong pelikula. Sa biology class, muli niyang nakilala si Roger at naging kaibigan niya ito. Mukhang naaakit siya kay Megan, ngunit ang tanging iniisip niya ay si Cash. Kinabukasan, itinalaga siya bilang lab partner ni Cash. Gayunpaman, ang ibang mga babae sa klase ay nakiusap sa kanya na pumili ng ibang kapareha dahil lahat sila ay gustong makuha si Cash. Pagkatapos ng klase, ipinaalam ng mga babae kay Megan na mas gusto ni Cash ang mga babae na gumaganap bilang mascot ng paaralan. Hindi alam ni Megan na sinusubukan nilang iset up siya at pumunta sa audition para sa mascot ng paaralan. Napili siya kaagad at tinawag para magsanay para sa susunod na laro. Sa panahon ng ehersisyo, isang grupo ng mga lalaking nakamaskara ang lumapit sa kanya at tinangka siyang dukutin. Ginamit ni Megan ang kanyang mga kakayahan upang mabilis na talunin ang mga ito na ikinagulat ng lahat sa paligid niya. Hinala niya na ang mga taong nakamaskara ay mga operatiba ni Hardman, ngunit ito pala ay mga lalaki mula sa isang karibal na institusyon na nagsisikap na manggulo. Sa oras na napagtanto niya ito, kinunan siya ng lahat. Ibinahagi nila ang footage sa social media at labis ang kanyang pagkadismaya. Si Victoria ay nakadetain at tinatanong ni Hardman sa pasilidad ng Prescott. Naiintindihan ni Victoria na ang kanyang paraan ng pagnanakaw sa magandang karanasan sa buhay ng mga batang babae ay mali. Sinabi niya sa kanya na tigilan na ito, ngunit sinabi ni Hardman na ginagawa niya ito para sa isang mabuting layunin. Si Victoria ay mayroon ding espesyal na interes kay number 84 at nagnanais na gamitin siya upang makatakas. Mabilis nilang nalaman ang tungkol sa viral video ni Megan at naniniwala siyang nagtatrabaho siya ngayon para sa isang karibal na grupo. Kinabukasan sa paaralan, pinag-uusapan ng lahat ang kahangahangang kakayahan ni Megan sa pakikipaglaban. Naging isa siya sa mga sikat na babae sa isang gabi lang. Mas gumanda ang araw niya nang imbitahan siya ni Cash sa kanyang band practice pagkatapos ng klase. Pagdating niya doon, nakita niya si Roger at nakipag-chat dito habang hinihintay si Cash.
Natutuwa si Roger sa kanyang kilos at napansin na marami silang pagkakatulad. Si Megan naman ay masyadong abala kay Cash para mapansin na may nararamdaman ito para sa kanya. Nang maglaon, inimbitahan siya sa isang high school party na hinanda ng kanyang bully na si Gooch sa kanyang bahay. Tuwang-tuwa si Megan dahil sa mga pelikula lang niya nakita ang mga ganoong party. Habang pauwi sa araw na iyon, siya ay kinidnap ng mga tauhan ng Prescott. Naniniwala si Hardman na nagtatrabaho siya para sa isang karibal na organisasyon at tumangging magtiwala sa kanya nang sabihin niyang gusto lang niyang mamuhay ng normal. Tinurukan niya siya ng truth serum at natuklasan niyang nagsasabi siya ng totoo. Pakiramdam ni Hardman ay entitled siya sa kanyang buhay dahil itinuro niya sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Inutusan niya itong bumalik sa headquarters sa loob ng 2 araw. Kasunod nito, inihagis ng kanyang mga tao si Megan sa harap ng balcony ng bahay upang magmukhang lasing ito. Nang makasalubong muli ni Megan si Roger, inimbitahan niya ito sa party ni Gooch. Ngunit dahil mahigpit ang kanyang mga magulang sa mga party, tumanggi siyang dumalo. Mas maganda ang pakiramdam ni Megan kung naroroon siya dahil nag-iisang kaibigan niya ito sa paaralan. Kinagabihan, dumating si Megan sa party kasama si Liz na pinilit ng kanyang ina na samahan siya. Nagulat si Megan nang makita si 84 na ngayon ay kilala bilang Heather sa party. Naniniwala si Megan na ipinadala ni Hardman si Heather upang bantayan siya, ngunit hindi kinumpirma o tinanggihan ni Heather ang paratang. Sumama rin si Roger sa party na hinahanap si Megan ngunit nalungkot siya nang makitang hinahalikan nito si Cash. Sa pagtatapos ng gabi, hiniling sa kanya ni Cash na makadate ito sa paparating na homecoming date. Sumakay si Megan sa school bus kinaumagahan para lamang matuklasan na si Hardman ay nagbabalat kayo bilang isang driver. Siya ay naroroon upang ipaalam na si Victoria ay nakatakas mula sa Prescott at nagnanais na maghiganti sa kanya. Inalok niya itong bumalik sa Prescott, ngunit tumanggi si Megan. Nang maglaon, nakita natin siya at si Liz na nagmamaneho papunta sa paaralan na sinusundan ng isang nakamaskara na asasin. Habang hinahabol ng kotse, sinabi ni Megan kay Liz ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Sa huli ay bumangga sila sa isang junkyard sa tabi ng kotse ng asasin. Napagtanto ni Megan ang asasin bilang si Heather batay sa bango ng kanyang pabango. Nasa ospital si Liz kasunod ng pagbangga. Nais ni Megan na umalis bago pa mas maraming tao ang mapahamak bilang resulta ng kanyang mga aksyon, ngunit naniniwala si Liz na ang pagtatangka ni Megan na takasan ng pamilya ay magiging mas masahol pa. Simula sa araw na iyon, nagkasundo sila. Sinabi ni Megan kay Liz ang lahat tungkol sa kanyang buhay bilang isang agent. Magkasama silang namili ng mga damit para sa pag-uwi at naghanda para sa napakahalagang gabi. Lumabas si Liz kasama si Gooch na nagbago pagkatapos nilang magkasama sa party. Samantala, magkasamang naglalakbay sina Cash at Megan. Inaasahan ni Megan na magiging maganda ang gabing iyon, ngunit halos hindi sila nakapag-usap ni Cash. Pagkaraan ng ilang oras kasama siya, nalaman niyang naging tanyag ang buo niyang katauhan. Iniwan niya siya at nilapitan si Roger, humihingi sa kanya ng sayaw. Sa kanyang pagkamangha, siya ay tumanggi at sa halip ay lumingon kay Heather, ang kanyang kadate sa gabi. Nagtalo ang mga babae kung sino ang magiging kadate niya at kalaunan ay nag-away sila. Nagbuno sila sa paligid ng entablado na sinisira ang mga palamuti. Maya-maya, dumating sila sa kusina kung saan naghahanda si Heather para saksakin si Megan. Tumakbo si Liz kay Heather, sinaksak siya ng corn dog stick sa binti. Pagkatapos ay sinampal ni Megan si Heather sa ulo na nagpabagsak sa kanya. Kasunod nito, ang mga dalaga ay bumalik sa bahay para lang matuklasan na sina Victoria at ang kanyang mga tao ay dinukot sina Ginang Larson at Ginoong Parker. Nilabanan sila ni Megan hanggang sa nahuli rin si Liz. Huminto siya sa paglaban alang-alang sa proteksyon ng kanyang pamilya, ngunit nananatili siyang kumpiyansa na sasagipin siya ni Hardman. Tinutuya siya ni Victoria dahil sa pagiging walang muwang at sinabing siya ang pinakaunang Prescott girl, ang number 1. Tulad ni Megan, siya ay umalis sa Prescott dahil ninakaw nila ang kanyang pagkabata. Hinamon niya si Megan sa one-on-one fight na madali niyang napanalo. Biglang dumating si Hardman na may mga reinforcement para tulungan si Megan sa paghuli kay Victoria. Pumasok sila at gumamit ng tranquilizer rifle para patumbahin si Victoria. Niyakap ni Megan si Hardman at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa kanyang tulong. Sa huling eksena, nilapitan niya si Roger sa kanyang pag-uwi at isinama siya sa isang helicopter flight. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.